Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kumusta na po kayo? At inshallah tayo po ay magbabasa ng ilan sa mga katanungan ng ating mga kapatid na pinadala sa atin sa pamamagitan ng kanilang messenger. At ito ay sasagutin natin at bigyan natin ng linaw inshallah subhanahu wa ta'ala. So narito po ang katanungan at hindi na kailangan banggitin ang pangalan na nagpadala sa atin ng katanungan. Subalit ang napakahalaga nito ay ang katanungan at ang kasagutan. So sabi po niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede ba ikasal o ang nikah ang babaeng buntis ng 6 na buwan, which is tribo yung babae at nakabuntis sa kanya, Christian daw po? Ang tinutukoy na siguro ay Muslim tribe, no? Ang galing ang babae na tinukoy sa katanungan. Then ang nakabuntis sa kanya walang iba kundi ang Christian. Now, ang katanungan na ito ay talagang narapat na bigyan natin ng liwanag. At ika-categorize natin yung sub-question mula sa tanong na ito, no? So, unang sub-question dito sa tanong na ito, maaari bang magpakasal ang isang babae, buntis man yan o hindi na buntis, sa isang lalaking hindi Muslim? Either yung lalaki nakabuntis sa kanya, kung sakaling buntis ang babae. Pwede naman kaya kapag hindi buntis ang babae, no, at walang nangyari na pagkikipagtalik sa pagitan nilang dalawa at yung lalaki dito ay hindi Muslim. So yun po yung una nating bigyan ng kasagutan. Ano man ang kalagayan ng babaeng Muslim, buntis man o hindi buntis, ay hindi pwedeng magpakasal sa lalaking hindi Muslim, regardless of religion bukod sa Islam, dahil ito ay pangkalahatan na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi niya, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hindi maaaring ipakasal ang mga kababaihang Muslima sa mga lalaking hindi mga Muslim, sa mga sumasamba ng Diyos-Diyosan o sumasamba bukod pa sa Allah. Hatta yu'minu, maliban na lamang na sila ay magbalik Muslim, magbalik Islam. Hanggang sabihin, maliban na lamang na sila ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, naging manampalataya. Saka pa lang pwedeng ipakasal sila sa mga babaeng Muslima. Wala abdun mu'minun, dahil katiyakan, katotohanan, ang isang mananampalatayang alipin, khairun min musyriki walau a'jabakum, ay higit na mas mainam, no, kaysa sa mga hindi mananampalatayang lalaki, kahit pa namangha kayong mga kababaihan o kayong mga tao, kayong mga guardian ng babae, kahit pa namangha kayo doon sa lalaking hindi Muslim, sa kanyang hitsura, sa kanyang yaman, sa panlabas na anyo, ano paman. So, ibig sabihin, sa sub-category na ito, sub-question na ito, hindi pwedeng magpakasal ang babae, buntis man o hindi buntis, no, babaeng Muslima, sa sino mang lalaki na hindi Muslim, ano man ang reliyon na kinabibilangan niya, hanggang sa siya ay manampalataya. Kapag siya ay manampalataya, nagbalik loob sa Allah, maaari na siyang magpakasal sa babaeng Muslima. Okay? Now, pangalawang sub-question sa katanungan ni brother, no, ay Muslim ang babae at Muslim din ang lalaki. Okay? Pareho silang Muslim. O di naman kaya yung lalaki ay mula sa pagiging hindi Muslim ay nagbalik Islam o nag-Muslim. So, ang mahalaga, ang punto rito ay Muslim na ang lalaki. Okay? Maaari bang pakasalan sila, which is yung tanong, ang babae ay buntis. Ang babae tinatawag na buntis. Now, dito, mayroong another
sub-issue, no? Sub-issues dito. Sino bang pakakasalan ng babae? Yung nakabuntis sa kanya o hindi nakabuntis sa kanya? No? Yung nakabuntis sa kanya o hindi nakabuntis sa kanya. So dito, nagkaroon ng iba't ibang opinion yung mga scholar, yung mga ulama natin, at pakinggan natin kung ano yung mga opinion nila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nahati ang sabihin natin yung pananaw na ito sa dalawang pananaw. Sa pananaw ng mga Malikiya at saka ng mga Hanafiya scholars, at specifically yung pananaw ni Abu Yusuf mula sa Hanafiya scholars, sabi nila, hindi maaaring pakasalan ng babae bago ang panganganak nito. Ibig sabihin, hindi maaaring pakasalan ang isang babae, no, ng isang lalaking either nakabuntis sa kanya o hindi nakabuntis, ay ipinagbabawal na pakasalan ito, no, kapag siya ay nasa kasagsagan ng pagkaba. Either ilang buwan siya hanggat hindi naipapanganak at hindi manganak ang babae. No? So yun po yung pananaw ng Maliki, Hanafiya at saka ni Abu Yusuf mula sa Hanafiya. Now, ano po yung batayan nila? Ang batayan nila ay ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu mula sa Sunan Abi Daud maging sa Musnad ni Imam Ahmad bin Hanbal. Sinabi ni Propeta la tuta'u hamilun hatta tada'ah. Hindi dapat makipagtalik sa buntis hanggang sa siya ay manganak. So, parang sinasabi ng mga scholar na ito, na yung hadith na ito na nabanggit na hindi dapat makipagtalik dahil eventually kaya nga't nagpapakasal para makipagtalik. Di ba? So, para sa kanila, para walang silbi ng papakasal kung walang pagkikipagtalik nangyari. At the same time, yung tinatawag na wapa kasi sa ibang pagpapakahulugan ayon sa ibang mga scholar, ito ay tumutukoy dito ay kasal. Okay? Ay kasal. Ibig sabihin, some other meaning ng wapa ay walang iba kundi ang nikah. Subalit, of course, the known and widely known na kahulugan ng wapa ay jima. Ibig sabihin, pagkikipagtalik. So, madaling salita, hindi dapat makipagtalik sa buntis hanggang siya ay manganak. Nangangahulugan din dito na hindi maaaring mag-asawa, asawahin ng isang buntis sa babae hanggat hindi siya manganak. Okay? So, regardless kung ang lalaki ay nakabuntis sa kanya o hindi nakabuntis sa kanya. At din yung pangalawang hadith na nabanggit mula sa hadith na naisalaysay ni Sa'id bin al-Musayyib radiyallahu anhu, sinabi niya, anna rajulan tazawwaja imra'atan falamma asabaha wajadaha hubla farafa'a dhalika ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fafarraqa bainahuma وجعل لها الصداق وجعلها 100 وجلدها 100. Sa authority ni Sa'id bin al-Musayyib radiyallahu anhu, sabi niya ang isang lalaki ay nagpakasal sa isang babae, no? Sa isang tinatawag na babae. At nang siya ay nakipagtalik sa kanya, isang lalaki nakipagtalik sa kanya sa babae na ito, nalaman niya siya ay nagdadalang tao, na-discover niya. Hindi nagsabi yung sabihin natin yung babae na buntis siya. Para bang cheat, no? Nag-cheat yung babae. Kaya iniulat niya, ibig sabihin ipinarating niya ito ng lalaki ang bagay na ito, ang bagay na iyon sa Propeta na sallam. Nagsumbong kay Propeta sallam, ya Rasulullah, ako ay nagpakasal sa babae na ito, ganito, ganyan. At nung na-discover ko, nung ang sipingin ko siya, na-discover ko na buntis pala siya. At pinaghiwalay niya sila. So dito, na rapat na sila tinatawag na paghiwalayin. You know? So basically, tumutukoy dito yung tinatawag na siyempre hindi nakabuntis yung lalaki na ito, siyempre maliwanag sa hadith, hindi yung lalaki na ito hindi yung nakabuntis, pinakasalan ng babae hindi nakabuntis sa kanya. At ibinigay niya sa babae, ibinigay po sa salam, no, sa babae ang dote na ibinigay ng lalaki at binigyan siya ng 100 hampas, 100 lashes. So, sa madaling salita ay walang tinuoko sa hadith na agad-agad kasi bawal hambalusin o bawal hampasin paluin kumbaga ang babaeng buntis. Okay? So, ibig sabihin na isa katuparan ang paghampas o ang paglatigo sa babae bilang parusa ay sa kanya pagkatapos ng kanyang panganak. You know? So, ito yung mga batayan ng mga Hanafiya, ng mga Malikiya at sa kanya Abu Yusuf mula sa Hanafiya scholars. Tunghayan natin ang pangalawang pananaw na ito ay walang iba kundi yung pananaw ni Ash-Shafi'i at saka Al-Hanafiya. No? Sa mga Hanafiya scholars, sa mga Shafi'i scholars. Sabi nila, pinahihintulutan ang pag-aasawa sa isang buntis na bunga ng pangangalo niya. Pinahihintulutan. Ibig sabihin, either ang lalaki ay nakabuntis sa kanya o hindi nakabuntis sa kanya. Okay?
So, especially ito ay pananaw ni kunya ko nagkain Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah. Okay? Sapagkat sa mga sabihin natin sa mga babae, lalo pa sa lalaking, halimbawa sa lalaking nakabuntis, no? Marami nangyari sa libro ng mga Muslim na babae buntis tapos para alam mo yun, para hindi lumaganap yung kahihiyan sa pamilya, ay ipinakasal silang dalawa, yung babaeng buntis pati yung nakabuntis sa kanya. So sa senaryo na ito, pumayag si Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah. Sa ibang scholar, sinasabi nila na hindi pwede maliban lamang kapag ang lalaki ang pakasalan ng babae ay yung nakabuntis sa kanya. Pero pag hindi nakabuntis sa kanya, ay hindi maaari. So anyway, sa mga Shafi'i at saka Hanafiya, pinahintulutan ang pag-aasawa sa isang buntis na bunga ng pangalo niya. Either yung lalaki ay nakabuntis sa kanya o hindi na nakabuntis sa kanya. Okay? So anong batayan mga kapatid? Batayan nila ay ang sabi ng Salam, al-waladu lil firashi o lil ahiri al-hajar. No, sabi niya, ang bata ay para sa kama at ang pagbato ay para sa nakikiapid. Sabihin, yung bata ay in-affiliate doon, in-associate doon sa, sabihin natin doon sa nanay nagbuntis sa kanya, no? Nasanhi ng, kumbaga, no, nung sabihin natin, nasanhi ng pakiapid. At yung parusa ng pagbato ay doon sa nakikiapid. Kaya nga't kung ang isang lalaki maliban sa lalaking nangalunya sa babae ay nagpakasal sa mismong babae, hindi pinapayagan para sa kanya na makipagdalik sa kanya hanggang sa siya ay makapanganak. At yan ay opinion ng mga Hanafiya. Okay? Opinion ng mga Hanafiya. Although sa mga Hanafiya, tulad ng sa mga Shafi'iyya, ay pareho silang sang-ayon sa pagpapakasal, tamang pagpapakasal. Okay? Sa isang babaeng buntis na sanhin ng pangalo niya. Either yung lalaki ay nakabuntis sa kanya o hindi nakabuntis sa kanya. Pero sila ay nagkaroon ng different opinions pagdating sa pakikipagdalik na. Okay? Sa mga Hanafiya scholars, pakikipagdalik na, although tama para sa kanila na pakasalan ang babaeng buntis, no? Subalit, pag ang lalaki halimbawa na pinakasalan ay hindi ang nakabuntis sa kanya, hindi maaari, no? Hindi maaari mismo, hindi pinapayagan sa kanya na makipagdalik sa kanya hanggang sa siya ay makapanganak. At yan ay batay sa pananaw ng mga Hanafiya mula sa nakasaad sa hadith Rasulullah, sabi niya, la yahillu li imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasqiya ma'a zar'i ghairihi. Okay, sabi niya, hindi naaayon sa batas, hindi pinahintulutan para sa isang lalaking naniwala sa Allah at sa uling araw na magdilig ng inihasik ng iba sa kanyang tubig. Ibig sabihin ay pakikipagtalik para sa babaeng nagdadalang tao. Hindi pwede. So, sapagkat, bakit? Dahil mayroon dumilig sa kanya at yun yung nakabuntis sa kanya. Diba? Yung lalaki na ito na pinakasalan ng nabuntis ay hindi yung nagdilig sa kanya. Na kung kaya, para sa mga Hanafiya, ay hindi pwedeng mangyari ang pangalo niya. O tama ang kanilang kasal. Ako din sa opinion na ito. So, siguro maghintay siya hanggang makipagtalik sa kanya kapag tapos sa yung labor ng babae. At yung hadith na nabanggit natin, of course, ito ay naisalaysay sa hadith ni Abu Dawud rahimahullah. At sa mga Shafi'i naman, naniwala sila na ang pagkipagtalik sa pamagitan ng kasal ay pinahihintulutan. Ibig sabihin, pwede na makipagtalik ang lalaki na pinakasalan ng babaeng buntis sa sanhin ng pangalo niya, either ang lalaki ay pinakasalan niya ay nang nakabuntis sa kanya o hindi nakabuntis sa kanya. Kaya naman, kung siya ay kakasal sa isang taong nangalun niya sa kanya, siya ay maaaring makipagtalik sa kanya. Ngunit ang unang anak, no, para sa mga Shafi'i na ito ay hindi pag-aari ng lalaking ito ayon sa isa sa dalawang opinion. Kaya walang relasyon sa pagitan niya at ng mga ngalo niya. At kaya hindi sila nagmamana sa isa't isa at hindi siya iniugnay, yung bata hindi iugnay doon sa kanya. Kahit pa yung lalaki, ako din sa opinion na ito, kahit pa yung lalaki ay hindi, ibig sabihin yung lalaki na ito ay nakabuntis sa kanya. Since na yung bunga nung yung unang anak ng babae ay saninang pangalo niya, ay hindi maaaring i-affiliate o i-attach yung apelyido doon sa lalaki dahil ito ay bunga ng pangalo niya. Okay? So, Allahu alam bisawab mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kayo ay
medyo nalilito sa mga opinion na ito, ulitin nyo lamang yung video na ito para maintindihan ninyo. Okay? Pero pinaka-safe na pananaw, mga kapatid, okay sa palagay para maiwasan, wag silang magpakasal. Okay? Kasi yan ang pinaka-safe opinion. Ligtas, kahit pa, kung sakaling pakasalan ng babaeng buntis na sanhin ng pangalon niya, yung lalaking nakabuntis sa kanya. Mas safe ang opinion sa bagay na ito. Okay? Mas safe. Pero kung talagang kailangan na mangyari ang kasal dahil sa ibang bagay o ibang malalim na dahilan ng mga pamilya at kung ano-ano pa na kailangan nagtutulak ito ng kailangan magpakasalan kung yung babae na buntis sa pangalon niya, then therefore ay mayroon ng mga ibang mga scholar at ibang mada na nagsasabi na ito ay acceptable o di naman kaya ito ay tinatawag na pwede at tanggap. So Allahu a'lam bisawab, mga kapatid. So hopefully ay meron kayong natutunan inshallah sa katanungan na ito at sa kasagutan. At ito ay nagbigay ng linaw, inshallah, sa atin lahat, biidnillah, alhamdulillah. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin lahat, ang ating mabuting gawain at ang ating mga sinasabi, at naway kahabagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So bago po ang lahat, maraming salamat po. And don't forget to hit the bell button sa ating YouTube channel. And of course, subscribe sa ating YouTube channel. At ganyan, follow and like sa ating Facebook page. So maraming salamat po. Abangan niyo po ang susunod na katanungan at kasagutan mula sa mga katanungan ng ating mga kapatid. So, jazakumullahu khair. Akhira dawan, alhamdulillah, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.